Kulot baka mo? Ito, talagang literal na kulot yan. Ang kapal ng kanyang buhok. Matcha-challenge tayo sa gupit na gagawin natin sa kanya. Tingnan natin kung ano yung pwede nating magupit sa kanyang buhok. Challenge tayo dito kasi alam natin ang hirap nitong gawin. Gamitan natin ng suklay na pangkulot para maiangat natin yung kanyang buhok kung gaano pa ba ito kahaba. Naliliitan ba kayo dun sa suklay ko na ginamit? Ito mas malaki. Talagang susuksok yan sa kanyang buhok dahil sa laki. Di subukan na natin. Gamitan natin ang matalas nating clipper para maumpisahan na natin yung gupit na ating gagawin para sa kanyang kulot na buhok. Try natin kung ano yung pwedeng gupit na ating magawa. Pero syempre nag-usap na kami niyan ng possible result na pwedeng mangyari sa kanyang buhok. Kailangan magugustuhan din niya yung gupit na ating gagawin para sa kanya. Kailangan talaga natin ng mga malalaking suklay na tulad nito. Itong ginagamit nating suklay ay kadalasan ginagamit ito sa mga flat top at sa mga makakapal na buhok. Isa ito sa mga mahihirap gawin na gupit at mahirap gupitan ang kanyang buhok. Gamit tayo ng number 3 na clipper guard dito sa gilid. Hindi natin muna pupwersahin. Unti-untiin lang muna natin yung pagbabawas. Paikot para makita natin yung possible result na ating gagawin. Medyo nakakautal mag voice over ba? Pagkatapos niyan, next natin gamit tayo ng trimmer. Lagyan natin ng line. Yung mga ginagawa natin pag-cut yan yung pinakang guideline para makapag-blend tayo. Gagawa tayo ng taper sa kanyang buhok. So ano ba yung magiging resulta? Maganda ba itong tingnan? Gamit tayo ng number 1 na clipper guard. Medyo nakaka-challenge talagang gumupit ng ganito. Lalo na alam naman ninyo na ang kulot na buhok, kapag pinuputulan natin at iniaangat uli, meron uling sumusobra. Ganyan talaga yung kulot na buhok. Zero open, zero close. Unti-unti nating buburahin yung kanyang guideline para lumabas yung pagka-taper nito. Ang kulot na buhok, isa talaga sa mahirap gupitan yan dahil alam nyo naman na kapag binatak natin yan, itinaas natin, lalabas yung mahaba. Ikakat natin, titiklop na naman uli. So, haba ng pasensya at saka lalabas talaga yung passion natin sa mga ganitong klaseng gupit o yung pagiging art ng barbering gagana sa mga ganitong klase ng gupit. Yung overcomb natin yan paikot para mas maganda siyang tingnan. And then gamit na tayo ng ating suklay na malaki na hindi naman ganong kalakihan para makuha natin yung mga mahabang parte ng kanyang buhok. Kaya-kaya ng gamitan ng suklay kapag ganito na kaikli. Magpapantay na lang tayo. Ang gusto ni client, wag masyadong maikli. Iporma lang natin sa gupit na pwede para sa kanya. Parang may pagka-platap ang dating ng gupit na ginawa natin sa kanya. Lagyan muna natin ng velcro pads para umangat yung unahan para magawa natin ng lineup. Okay kasi sa ganitong gupit yung malinis yung noo para clear talaga kapag nakaporma yung kanyang kulot na buhok. And then ahitan para lumutang na yung gupit na ating ginawa sa kanya. May pagkahawig sa flat top yung ginawa natin pero makapal. Naka-volume pa rin yung kanyang kulot na buhok. Pwede natin siyang tawagin na taper afro semi-flat top hairstyle. Mahaba lang yung version ng gupit na ginawa natin sa kanya. Hindi natin binilog, pinilat natin ng konti yung ibabaw tapos tinanggal natin yung kanto para maging kakaiba naman yung dating nito. Maraming salamat mga kabarberos. Sana nakakuha kayo ng konting idea sa pwedeng forma ng ganitong klase ng buhok.